Mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang aking pong bahagi ngayon ay mula sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 1, Talata 1 hanggang 9. Nabihag ng lipi ni Juda at Simeon ang hari ng Besek. Pagkamatay ni Josue, nagtanong kay Yahweh ang mga Israelita, "Sino sa amin ang unang sasalakay sa mga Kananeo?" "Ang lipi ni Juda ang mauuna. Ipapasakop ko sa kanila ang lupain," sagot ni Yahweh. Sinabi ng mga kabilang sa lipi ni Juda sa mga kabilang sa lipi ni Simeon, "Tulungan ninyo kami sa pagsakop sa lugar na nakalaan para sa amin, at pagkatapos ay tutulungan naman namin kayo sa pagsakop sa lupaing para sa inyo." Tumulong nga ang lipi ni Simeon. Tinulungan sila ni Yahweh na matalo ang mga Kananeo at ang mga Perizeo. Umabot sa 10,000 ang napatay nila sa Besek. Doon nila nilabanan ang hari ng Besek, mga Kananeo at mga Perizeo. Tumakas ang hari ng Besek, ngunit hinabol nila ito at nang mahuli ay pinutulan ng hinlalaki sa paa at kamay. Sinabi ng hari ng Besek, 70 hari na ang naputulan ko ng hinlalaki ng paa at kamay at pinamulot ng mumu sa ilalim ng aking mesa. Ngayon pinagbayad ako ng Diyos sa aking ginawa. Dinala ito sa Jerusalem at doon namatay. Nasakop ng lipi ni Juda ang Jerusalem at Hebron. Ang Jerusalem ay sinalakay at nasakop ng lipi ni Juda. Pinatay nila ang mga nakatira roon at sinunog ang lungsod. Pagkatapos, nilabanan naman nila ang mga Kananeo sa mga kaburulan, sa kapatagan at sa disyerto sa katimugan. Amen. Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. Samahan niyo po akong muli sa pagbabahagi ko ng salita ng Diyos. Sinasabi po dito sa Aklat ng Mga Hukom, Kabanata 1, versikulo 10 hanggang 18. Isinunod nila ang mga Kananeo sa Hebron, dating Kiryat Arba, at napatay nila sina Sesay, Ahiman at Talmay. Mula sa Hebron, sinalakay nila ang Dibir, ang dating Kiryat Sefer. Sinabi ni Caleb, "Ang anak kong si Aksa ay ibibigay ko para maging asawa ng sino mang makalulupig sa Kiryat Sefer." Si Othniel na anak ni Kenaz, na nakababatang kapatid ni Caleb, ang nakasakop sa lungsod, kaya siya ang napangasawa ni Aksa. Nang sila'y magkasama na, inutusan ni Othniel si Aksa na humingi ng bukurin sa kanyang ama. Kaya nagpunta si Aksa kay Caleb. Pagdating doon, tinanong naman siya agad kung ano ang kailangan. "Yamang dinala mo ako sa Negeb, ibig kong bigyan mo ako ng balon," sagot ni Aksa. At ibinigay sa kanya ni Caleb ang mga balon sa gawing silangan at kanluran. Ang angkan ng Sineyong biyanan ni Moises ay sumama sa lipi ni Huda mula sa lungsod ni Palma hanggang sa ilang ng Huda, sa timog ng Arad, at nakipamayan sa mga Amalekita. Ang lipi naman ni Simeon ay tinutulungan ng lipi ni Huda sa pagsakop sa lungsod ng Sefat. Winasak nila ito ng husto at pinangalanang Horma. Nasakop din nila ang buong Gaza, Ascalon at Ekron. Ito po ang mga salita ng Diyos. Amen. Ang Aklat ng Hukom, Kabanata 1, versikulo 11 hanggang 27. At ang sabi, tinulungan ng Panginoon ang mga lahi ni Juda. Sinakop nila ang mga kabundukan, pero hindi nila madaig ang mga tao na nakatira sa mga kapatagan dahil may mga karwahe silang yari sa bakal. At tulad ng ipinangako ni Moises, ibinigay kay Caleb ang Hebron. Itinaboy ni Caleb ang 3 pamilya na nakatira sa lugar na ito na mula sa angkan ni Anak. Hindi itinaboy ng lahi ni Benjamin ang mga Jebuseo na nakatira sa Jerusalem, kaya hanggang ngayon naninirahan pa rin ang mga ito kasama ng mga lahi ni Benjamin. Sinakop ng 2 lahi ni Jose ang Bethel. Ngayon, nilusob ng mga lahi ni Jose ang lungsod ng Bethel na noon ay tinatawag na Luz, at tinulungan sila ng Panginoon nang nagpadala sila ng mga tao para mag-espiya sa Bethel.
May mga nakita ang mga espiyan na isang tao na papalabas mula sa lungsod na iyon. Sinabi nila sa kanya, tutulungan mo kami kung paano makapasok sa lungsod at hindi ka namin gagalawin. Tinuruan niya sila at pinatay nila ang lahat ng nakatira sa lungsod na iyon. Pero hindi nila pinatay ang mga tao na nagturo sa kanila, pati ang buong sambahayan nito. Ang mga taong ito ay pumunta sa lupain ng mga Hiteo at doon nagtayo ng isang lungsod na tinawag niyang Luz. Ito pa rin ang pangalan nito hanggang ngayon. Ang mga tao na hindi itinaboy ng mga Israelita sa kanilang mga lupain. Hindi itinaboy ng lahi ni Manase ang mga nakatira sa Bet, Shan, Tanaak, Dor, Ebleam, Megiddo at ang mga bayan sa paligid ng mga ito dahil determinado ang mga Kananeo na huwag umalis sa lupain iyon. Ito ang salita ng Diyos. Amen. Our devotion for today is from the book of Judges, chapter 1, verse 28 to 36. At nangyari nang lumakas ang Israel na kanilang pinapagatag ang mga Kananeo at hindi nila lubos na pinalayas. At hindi pinalayas ni Ephraim ang mga Kananeo na tumatahan sa Gezer. Hindi ang mga Kananeo ay nagsitahan sa Gezer sa gitna nila. Hindi pinalayas ni Zabulon ang mga mananahan ng Sashethron na ang mga nananahan sa Naalol, kundi ang mga Kananeo ay nagsitahan sa gitna nila at naging mga tagapagpaatag. Hindi pinilayas ng Aser ang mga tao Gaatsyon, ni ang mga taga-Sidon, ni ang taga-Alab, ni ang taga-Atsib, ni ang taga-Helba, ni ang taga-Afek, ni ang taga-Reno. Kundi ang mga Asereta ay nagsitahang kasama ng mga Kananeo ng mga taga-lupaing yaon sapagkat hindi nila pinalayas sila. Hindi pinalayas ng Neftali ang mga nananahan sa Bet-Semes ni ang mga nananahan sa Bet-Anat, kundi siya'y tumahan sa gitna ng mga Kananeo na nagsisitahan sa lupaing yaon. Gayon may ang mga nananahan sa Bet-Semes at nananahan sa Bet-Anat ay naging mga tagapag-apaatag sa kanya. At piniit ng mga Amoreo ang mga anak ni Dan sa mga lupaing maburol sapagkat ayaw nilang payagang sila'y lumusong sa Luis. Ngunit inibig ng mga Amoreo na tumahan sa bundok ng Heres, sa Ajalon at sa Saalbin. Gayon may nanaig ang kamay ng sambahayan ni Jose na anupat sila'y naging mga tagapagpaatag. At ang hangganan ng mga Amoreo ay mula sa sampahan ng Akrabim buhat sa batuhan at paitaas. This is the word of God. Amen.